Hindi mo ako tunay na ina, Isabel. Hanggang kailan mo balak itago ang totoo para lang sa lupang ito? Nanigas ang buong katawan ni Isabel. Ang hawak niyang puting sapatos na pangkasal para kay Mara ay unti-unting dumulas mula sa kanyang mga daliri dahilan upang bumagsak ito ng mahina sa sahig. Ang ingay ng pagbagsak nito ang tanging bumasag sa nakabibinging katahimikan sa loob ng maliit nilang sala. Sa tapat niya, nakatayo si Mara. Ang batang inalagaan niya, pinakain, at pinag-aral sa loob ng 20 taon ay tila ibang tao na ngayon. Nakataas ang baba nito. Ang mga mata ay puno ng matigas na paghuhusga. Sa tabi ni Mara, nakahalukip-kip si Paolo, ang mapapangasawa ng dalaga, na may bahagyang nising nakaguhit sa labi. Isang nising hindi para sa pagmamahalan, kundi para sa tagumpay. Mara, anak, nautala sambit ni Isabel. Gusto niyang abutin ang kamay ng dalaga, ngunit umurong si Mara na parang may nakakahawang sakit ang kanyang ina. Huwag mo akong tawaging anak, matalim na putol ni Mara. Inilapag ni Paolo ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng hapagkainan na gawa sa lumang kahoy. Pinirmahan ko na ang mga kailangan para sa paglilipat ng titulo. Sabi ni Paolo, matagal mo na itong ninanakaw sa akin. Ang lupang ito, Isabel, ay mana ko mula sa tunay kong ina. Hindi mo ito pag-aari. Kumirot ang dibdib ni Isabel. Hindi ang pera o ang lupa ang iniisip niya. Ang sakit na dumaloy sa kanyang mga ugat ay ang pagkakait ni Mara sa kanilang pagmamahalan. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 2 dekada, ang pagtatrabaho ng madaling araw sa palengke, ang pagtitiis sa gutom para lang may maipakain sa mga bata sa ampunan, ay tila binaliwala nito sa isang iglap, habil sa mga salitang itinanim ni Paolo. Mara, hindi mo alam ang sinasabi mo. Pabulong na sabi ni Isabel, pinipilit na huwag humagulgol sa harap ng ibang tao. May mga bagay na ginawa ako para protektahan ka. Protektahan o kontrolin? Sabat ni Paolo. Ang tinig ay malamig at puno ng lason. Isabel, alam namin ang totoo. Ang liham ng kapatid mo, ang pagtatago mo sa pagkatao ni Mara. Sapat na ebidensya ang mga yon para ireklamo ka namin sa barangay. Tumingin si Isabel kay Paolo. Ang lalaking akala niya ay magbibigay ng kaligayahan kay Mara ay siya palang magiging dahilan ng kanyang pagkawasak. Ngunit nang tumingin siya kay Mara, nakita niya ang isang batang nalilito at nasasaktan. Kung sasabihin ko ang totoo tungkol sa ama niya, mas masisira siya, isip ni Isabel. Huminga ng malalim si Isabel. Hindi siya lumaban, hindi siya sumigaw. Dahan-dahan niyang pinulot ang sapatos na pangkasal at inilapag ito sa mesa, sa tabi ng dokumentong magtataboy sa kanya sa sarili niyang tahanan. Kung iyan ang tingin mo sa akin, Mara, kung iyan ang makakapagpaligaya sa iyo, mahinang sabi ni Isabel, ang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng matibay na desisyon. Hindi ko ipaglalaban ang titulo. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi mo kailanman mababawi, kahit pa itakwil mo ako ngayon. Huwag ka nang magdrama, malamig na tugon ni Mara. Aalis na kami. Huwag mo kaming susundan. Tumalikod si Mara at lumabas ng pinto, bit-bit ang kanyang bag. Sumunod si Paolo, na bago lumabas ay nag-iwan pa ng isang mapang-asar na tingin kay Isabel. Naiwan si Isabel sa gitna ng sala. Sa labas, naririnig niya ang tawanan ng mga bata sa ampunan, ang mga batang itinuring niyang tunay na anak. Napaupo siya sa sahig. Ang dibdib ay tila may nakadaga na mabigat na bato. Ang pinto ay nakabukas pa rin. Pinalalabas ang lamig ng gabi at kasabay nito ang pag-alis ng huling pamilyang mayroon siya dahil sa takot na baka makuha rin ni Paolo ang mga bata. Alam ni Isabel na hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang alam ni Mara at kailangan niyang iligtas ang anak sa maling tao, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang danggal. Ang gabi ay tila mas mahaba kaysa sa dati. Nakaupo si Isabel sa isang maliit na silya sa loob ng ampunan, nakatingin sa labas ng bintana.
Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanilang tahanan ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang bawat kaluskos ng hangin sa labas ay tila nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw, isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa kanya. Hindi si Mara ang dumating, kundi si Nerissa, ang kanyang kapatid na hindi nagpakita sa loob ng maraming taon. Kasama nito ang dalawang lalaking hindi pamilyar na nakasuot ng barong, tila mga abogadong binayaran para magdala ng takot. Isabel, huwag mo na kaming paghintayin, bungad ni Nerissa habang nakapamaywang. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa mga gamit sa loob ng ampunan na tila sinusukat ang halaga ng mga ito. Pumirma ka na. Ibinigay na ni Mara ang permiso niya. Ang lupang ito ay mana, at ang mana ay dapat mapunta sa amin. Nerissa, paano mo nagawa ito? Tanong ni Isabel. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Alam mo ang pinagdaanan namin ni Mara? Alam mo ang hirap na tiniis namin para lang mapatayo ang ampunan na ito? Mumisi si Nerissa at lumapit. Hinawakan ang braso ni Isabel ng madiin. Huwag mo akong paikutin sa mga drama mo. Ang kailangan lang namin ay ang titulo. Si Mara, wala siyang alam sa mundo. Ginagamit lang namin siya para makuha ang nararapat sa amin. At kung hindi mo pipirmahan ang papeles na ito ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatuntong dito bukas. Lumingon si Isabel sa direksyon ng mga bata. Ang mga laruan nila sa sahig, ang mga painting na gawa nila sa pader, lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang kaluluwa. Kung lalaban siya, baka madamay ang mga bata. Kung susuko siya, mawawalan sila ng tirahan. Nasaan si Mara? Tanong ni Isabel. Nasa bahay ni Paolo, sagot ni Nerissa nang walang pag-aalinlangan. At huwag mo na siyang subukang tawagan. Binago na niya ang numero niya. Ayaw na niyang marinig ang mga pagsisinungaling mo. Pumasok sa isip ni Isabel ang huling pagkakataong nakita niya si Mara. Ang galit sa mga mata nito ay hindi galing sa isang anak na mapagmahal. Ito ay galing sa isang taong nilason ang isipan. Napagtanto ni Isabel na hindi lang ang lupa ang nakataya rito. Ang kinabukasan ni Mara ang nasa bingit ng panganib. Ang mga taong kasama niya ngayon ay hindi pamilya. Sila ay mga buwayang naghihintay lang na mabusog. Hindi ako pipirma, matatag na sabi ni Isabel. Nagdilim ang mukha ni Nerissa. Talaga? Sigurado ka? Ang lupang ito ay pag-aari ng mga bata, sagot ni Isabel. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay hindi na ang mapagkumbabang Isabel na nakilala ni Nerissa noon. At may mga dokumento ako na nagpapatunay na ang kapatid ko, ang nanay ni Mara, ang nagkatiwala nito sa akin. Kung gusto niyo ng gulo, handa akong dalhin ito sa harap ng barangay. Umalis si Nerissa at ang kanyang mga kasama, ngunit nag-iwan ng banta na magpabalik-balik sila. Pagkasara ng pinto, napahinga ng malalim si Isabel. Alam niyang oras na ang kalaban niya. Sa isang condo unit na pag-aari ni Paolo, nakaupo si Mara sa harap ng isang salamin. Hawak niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina, ngunit ang isip niya ay puno ng mga salitang sinabi ni Paolo tungkol sa kanyang tita Isabel. Hindi niya napansin ang pagpasok ni Paolo na may kausap sa telepono. Oo, sigurado na. Bulong ni Paolo habang nakatingin kay Mara na parang isang mamahaling gamit. Kapag naipa-transfer na ang titulo, ibebenta natin ang lupa sa developer. Ang pera? Hati tayo. Si Mara? Hayaan mo siya ang pumirma sa lahat. Siya ang legal na tagapagmana, walang makakahalata. Hindi alam ni Mara na sa bawat salitang binitawan ni Paolo, ang kanyang buong buhay ay unti-unti nang ibinebenta sa isang kasunduang hindi na kailanman gugustuhin. Tahimik ang buong barangay. 2 araw na ang nakalipas mula nang umalis si Mara at sa mga araw na iyon, tila huminto ang ikot ng mundo ni Isabel. Ang dating maingay na ampunan na puno ng halahak ng mga bata ay nabalot ng isang kakaibang tensyon. Ramdam ng mga bata na may hindi tama.
Ang mga mata nila ay nakatingin kay Isabel na tila nagtatanong kung bakit wala si Ate Mara. Tita Isabel, hindi na ba babalik si Ate Mara? Tanong ni Berto, ang pinakabata sa kanila, habang hinihila ang laylayan ng damit ni Isabel. Pilit nang umiti si Isabel, kahit na ang bawat pagngiti ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Pababalik siya, Berto. May inaasikaso lang si ate na mahalagang bagay. Pagkatapos patulugin ng mga bata, lumabas si Isabel sa veranda. Ang gabi ay malamig, at ang hangin mula sa dagat ay humahampas sa kanyang mukha. Kinuha niya mula sa ilalim ng sahig ang isang lumang kahon. Dito nakatago ang mga liham ng kanyang yumaong kapatid, ang nanay ni Mara. Binuksan niya ang isang liham na nanginginig ang sulat kamay. Isabel, ikaw ang tanging pagkakaunawaan ko sa mundong ito. Huwag mong hahayaan na maranasan ni Mara ang sakit na naranasan ko sa kamay ng ama niya. Itago mo siya. Protektahan mo siya. Kahit na kailanganin mong magsinungaling para sa kapayapaan niya. Tumulo ang luha ni Isabel. Iyon ang pangakong binitawan niya 20 taon na ang nakalipas. Ngunit na yon, ang pagsisinungaling na iyon ang naging dahilan para itakwil siya ng taong pinakamamahal niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello? Sagot niya, umaasang si Mara yon. Isabel, boses ni Nerissa ang sumagot, lasing at mapanghamon. Huwag kang kampante. Nakausap ko na ang kapitan ng barangay. Sabi ko sa kanya, ginagamit mo lang ang mga bata para manatili sa lupang hindi mo pag-aari. Bukas, may pupunta dyan para inspeksyonin ang mga permit mo. Kapag napatunayan nilang kulang ang dokumento mo, palalayasin ka namin sa loob ng 24 na oras. Hindi niyo magagawa yan, Nerissa, mariin na sabi ni Isabel. Ang ampunan na ito ay may legal na basehan. Legal? Tumawa ng malakas si Nerissa. Sa barangay na ito, pera at koneksyon ang nagpapatakbo. Si Paolo ang may hawak ng koneksyon. Kaya kung ako sa'yo, maghanda ka na. Pagbaba ng telepono, nanginghinig ang mga kamay ni Isabel. Hindi lang pala lupa ang gusto nilang makuha. Gusto nilang sirain ang kanyang danggal. Kung mawawala ang ampunan, saan pupunta ang mga bata? Sa kabilang banda, sa bahay ni Paolo, hindi makatulog si Mara. Nakatingin siya sa kisame, habang sa tabi niya ay mahimbing na natutulog si Paolo. May narinig siyang pagtunog ng cellphone nito sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Hindi nakalock ang phone. Bumungad sa kanya ang isang mensahe mula sa isang numerong nakapangalan sa Attorney Reyes. Paolo, handa na ang fake deed of sale. Kapag pumirma si Mara, maipapangalan na sa iyo ang lupa. Ang mga bata? Bahala na ang social welfare kung saan sila itatapon. Huwag mo silang hayaang magtagal sa property. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila nawala. Binasa niyang muli ang mensahe, umaasang mali ang pagkakaintindi niya. Ngunit malinaw ang lahat. Ang pagmamahal ni Paolo, ang pangakong tutuungan siya nito na mabawi ang kanyang mana. Lahat iyon ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya kay Paolo na natutulog ng mahimbing. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ang siya palang ahas na dahan-dahang sumasakal sa kanya at sa lahat ng taong mahalaga sa kanya. Hindi nakatulog si Mara sa buong magdamag. Ang mensaheng nabasa niya sa cellphone ni Paolo ay parang matalim na kutsilyong humihiwa sa bawat pag-aalinlangan niya. Sa bawat paghinga ni Paolo sa tabi niya, nakakaramdam siya ng matinding pandidiri. Ang lalaking pinili niyang makasama ay siya palang taong unti-unting nagwawasak sa kanyang mundo. Nang sumikat ang araw, dahan-dahang bumangon si Mara. Nagkunwari siyang tulog nang magising si Paolo, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Maaga akong aalis, love, bulong ni Paolo habang humahalik sa kanyang no. Isang halik na ngayon ay tila lason sa kanyang balat. May meeting ako tungkol sa lupa. Huwag kang mag-alala.
Malapit na tayong makalipat sa magandang bahay. Tumango lang si Mara, hindi makapagsalita. Nang tuluyang makalabas si Paolo, mabilis siyang nagbihis. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niyang kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi siya pwedeng magtanong sa barangay, baka makarating kay Nerissa. Ang tanging naisip niyang puntahan ay ang isang taong matagal na niyang kinalimutan. Ang matandang kapitbahay ni Isabel na si Aling Rosa. Sa ampunan naman, abala si Isabel sa pag-aayos ng mga gamit. Alam niyang darating ang mga opisyal ng barangay ngayong araw. Inilabas niya ang lahat ng mga legal na dokumento mula sa kahon. Kailangan kong maging matatag, paalala niya sa sarili. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa bakanting upuan ni Mara sa hapagkainan, hindi niya mapigilang maluha. Nanay Isabel, may bisita po kayo! Tawag ng isa sa mga batang nagbabantay sa gate. Pumasok ang kapitan ng barangay kasama ang 2 tanod. Ang mukha ng kapitan ay seryoso, tila may dalang mabigat na balita. Isabel, alam mong ayaw ko ng gulo. Pero may formal complaint na naisampa ang tiyahin ni Mara. Sinasabi nilang pinapatakbo mo ang ampunan na ito nang walang kaukulang permiso at ginagamit mo lang ang mga bata para sa iyong pansariling interes. Kapitan, alam niyo ang ginagawa ko rito. Sagot ni Isabel, ipinapakita ang mga dokumento. Lahat ng operasyon namin ay legal. Ang lupa ay ipinagkatiwala sa akin ng yumaong kapatid ko para sa mga bata. Ang problema, Isabel, sambit ng kapitan. Ang deed of sale na pinakita ni Nerissa ay nagpapatunay na may claim si Mara sa lupa. At dahil siya ang legal na heir, may karapatan siyang magpasya kung paano gagamitin ang airy area niya. Kung ayaw nang ipagamit ang lupa sa'yo, wala tayong magagawa kundi ang mag-evict. Habang nagaganap ang komprontasyon, sa malapit na eskinita nakatago si Mara. Naririnig niya ang lahat. Ang sakit na naramdaman niya nung sinabi niyang hindi niya tunay na ina si Isabel ay bumalik ng doble. Ako ang may kasalanan, isip niya, habang nakatingin sa kanyang nanay Isabel na pilit na nagpapaliwanag sa kapitan. Dahil sa galit ko, binigyan ko sila ng pagkakataon na syaktan ang taong nagmamahal sa akin nang higit pa sa buhay niya. Nakita ni Mara si Nerissa na paparating, may kasamang mga tao na may dalang mga gamit pang bakod. Tila, handa na silang sakupin ang ampunan sa sandaling mapaalis si Isabel. Hindi na nagdalawang isip si Mara. Mula sa kanyang pinagtataguan, lumabas siya at mabilis na naglakad patungo sa gitna ng mga tao. "Huwag niyo siyang gagalawin!" sigaw ni Mara. Natigilan ang lahat. Napalingon si Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Si Nerissa ay napanghisi, akala niya ay kasama na niya si Mara sa plano. "Buti naman at dumating ka, pamangkin. Turuan mo ang babaeng yan na umalis na sa lupa mo." Tumingin si Mara kay Nerissa. Pagkatapos ay kay Paolo na kakarating lang at mukhang nagulat sa presensya niya. Ang mga mata ni Mara ay hindi na nagtataglay ng galit na nakita ni Isabel noong huling pagkakataon. Ito ay mga mata na isang taong handang sumabog. "Tita Nerissa," malinaw na sabi ni Mara, "ang lupa ay hindi ko ibebenta. At ang taong ito," itinuro niya si Paolo, "ay hindi ko kailanman papayagang magdesisyon para sa akin." Tumahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang desisyon ni Mara ang magbabago sa takbo ng lahat, ngunit alam ni Isabel na hindi ito magiging madali. Ang digmaan ay kakarating lang sa kanilang pintuan. Ang tensyon sa labas ng ampunan ay ramdam hanggang sa mga kalapit bahay. Ang bawat pares ng mata sa barangay ay nakatitig sa gitna ng bakuran, kung saan nagtatagpo ang landas ni na Isabel, Mara, Nerissa at Paolo. "Mara, anong pinansasabi mo?" tanong ni Paolo, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong boses, habang dahan-dahang lumalapit sa dalaga. "Love, alam nating pareho ang plano. Pagod ka lang siguro, halika na." Hindi umatras si Mara. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Paolo. Mga matang puno ng pagkadismaya at pagkamuhi.
Alam ko na ang tungkol sa Attorney Reyes, Paolo. Alam ko na ang tungkol sa peking deed of sale. Nagbago ang ekspresyon ni Paolo. Ang kanyang maskara ng isang mapagmahal na kasintahan ay unti-unting natutuklap, inilalantad ang isang mukhang puno ng kasakiman. Nababaliw ka na ba? Naniniwala ka sa mga tsismis? Ako lang ang nagmamahal sa iyo ng totoo, Mara. Ang babaeng yan, itinuro niya si Isabel, ang nagkulong sa iyo sa buhay na mahirap. Ang nagsinungaling sa iyo ng 20 taon. Si Nanay Isabel ang nagbigay sa akin ng buhay na hindi mo kailanman kayang ibigay. Matigas na sagot ni Mara. Lumingon siya kay Nerissa. At ikaw, tita? Hindi mo ako kailanman kinilala bilang pamangkin. Ang kailangan mo lang ay ang porsyento mo sa benta. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Si Nerissa ay namula sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginig sa hiya. Ang kapal ng mukha mong bata ka! Kapitan, paalisin niyo na sila! Ang lupang ito ay amin. Hindi ito sa inyo, pagputol ni Isabel, na sa pagkakataong ito ay hindi na nanginginig. Lumapit siya sa tabi ni Mara. Hawak ang mga dokumentong kinuha niya sa kahon. Kapitan, ito ang original na dokumento na ipinasa sa akin ng aking kapatid. Nakasaad dito na ang lupang ito ay nakalaan bilang isang trust fund para sa ampunan. Hindi ito pwedeng ibenta o i-mortgage ng sinumang tagapagmana nang walang pahintulot ng Board of Directors ng ampunan. Natigilan ang kapitan. Kinuha niya ang mga papel at sinuri ito ng mabuti. Ang bawat pahina ay may tatak ng abogado at pirma ng yumaong ina ni Mara. Paulo, wala kang laban dito. Ani Mara, ang boses ay kalmado, ngunit may bangis. Hindi lang ako ang nagkamali, pero handa akong ayusin ito. Kung gusto niyo ng gulo, handa kaming humarap sa korte. Naramdaman ni Paolo na wala na siyang kapet. Ang kanyang plano, na binuo niya sa loob ng maraming buwan, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto dahil sa katapangan ng isang dalagang akala niya ay madali niyang mauuto. Pagsisisihan niyo to, banta ni Paolo, bago mabilis na tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Iniwan niya si Nerissa na naiwang nakanghanga sa gitna ng bakuran. Nang makaalisang mga tao, naiwan silang dalawa ni Mara at Isabel sa gitna ng tahimik na bakuran. Ang mga bata ay nakasilip mula sa bintana, nagtataka sa nangyayari. Humarap si Mara kay Isabel. Ang dating matigas na ekspresyon ay napalitan ng panginginig ng labi. Nanay, pabulong na tawag niya. Sa sandaling yon, ang pader na itinayo ni Isabel sa loob ng 2 dekada, ang pader na nagtatago sa sakit ng pagiging ina-inahan, ay parang gumuho. Hindi siya sumagot, ngunit dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay para yakapin ang dalaga. Hindi ko man totoong anak ang turing sa akin ng mundo, Mara, sabi ni Isabel. Ang boses ay punong-puno ng pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Ikaw ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buhay ko. Wala kang kailangang patunayan sa akin. Yumakap ng mahigpit si Mara. Humagulgol sa balikat ni Isabel. Patawad, Nay. Patawad sa lahat. Ngunit sa gitna ng pagyakap na iyon, alam ni Isabel na hindi pa tapos ang laban. Ang mga utang na ginawa ni Paolo gamit ang pangalan ni Mara ay hindi agad mawawala. At ang mundo sa labas ng ampunan ay hindi basta-basta titigil sa paghuhusga. Hindi pa man natutuyo ang mga luha ni Mara, isang panibagong unos ang dumating sa pintuan ng ampunan. Hindi na ito si Paolo o si Nerissa, kundi ang mga taong mas mapanganib pa sa kanila. Mga taong naniningil ng utang. Habang naghahanda ng agahan si Isabel, isang maitim na SUV ang huminto sa tapat ng gate. 3 lalaking nakaitim ang bumaba, hindi mapagkaibigan ang mga mukha. Ang isa sa kanila, isang lalaking may peklat sa kilay, ay direktang pumasok ng walang pasintabi. Sino ang Mara de la Cruz dito? Matigas na tanong ng lalaki. Napahinto si Mara sa pagtitimpla ng kape. Ramdam niya ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ako po,
Bakit? Inilabas ng lalaki ang isang piraso ng papel. Si Paolo Santiago ay kumuha ng loan sa amin. Ginamit niya ang pangalan mo bilang garantor. Hindi siya nagbabayad at ayon sa kontratang pinirmahan mo o ng kung sino mang gumamit ng pirma mo, ang ampunan na ito ang collateral. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Collateral? Hindi maari. Wala kaming pinirmahang ganon. Pirma mo to, di ba? Inilabas ng lalaki ang isang kopya ng dokumento. Doon nakita ni Mara ang kanyang pirma. Isang pirma na mukhang totoo, ngunit alam niyang hindi niya ginawa. Napagtanto niya. Pinagsamantalahan ni Paolo ang pagkakataong nilasing siya nito noong nakaraang buwan para makuha ang kanyang lagda. Binibigyan namin kayo ng 3 araw, sabi ng lalaki habang nililibot ang tingin sa ampunan. Bayaran niyo ang 3 milyong piso o kukunin namin ang property na ito. Hindi kami nakikipag-usap sa barangay. Usapang kalye lang ito. Nang makaalis ang mga lalaki, bumagsak ang katahimikan sa loob ng ampunan. 3 milyon. Para kay Isabel, yun ay katumbas ng 10 taon na kita at ipon. Para kay Mara, yun ay isang bangungot na siya ang may gawa. Nay, patawad, nanginginig na sabi ni Mara habang nakaluhod sa sahig. Hindi ko alam, nalasing ako noon at sinabi niya na para lang daw sa insurance yon. Hindi ko akalain na gagawin niya. Lumuhod si Isabel sa harap ng anak at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi mo kasalanan na naniwala ka sa taong minahal mo, Mara. Ang kasalanan ay nasa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero 3 milyon, Nay? Saan tayo kukuha ng ganong kalaking halaga sa loob ng 3 araw? Tumayo si Isabel at kinuha ang lumang kahon ng mga liham ng kanyang kapatid. Sa ilalim nito, may isang maliit na sobre na hindi pa niya nabubuksan sa loob ng mahabang panahon. Ito ay ang susi ng safety deposit box ng kanyang kapatid na ipinadala sa kanya bago ito pumanaw. Nung namatay ang nanay mo, may iniwan siyang susi, sabi ni Isabel. Sabi niya, buksan ko lang kung sakaling nasa bingit na tayo ng kapahamakan. Hindi ko ito ginamit dahil ayaw kong umasa sa nakaraan. Pero Mara, baka ito na ang sagot. Habang binubuksan nila ang sobre, nakita ni Mara ang isang lumang passbook ng bangko at isang titulo ng maliit na lote sa syudad na hindi nila alam na pag-aari pala ng kanyang tunay na ina. Ngunit may isang dokumento pa na nakasingit sa ilalim, isang birth certificate. Nang basahin ito ni Mara, muli na namang tumigil ang mundo niya. Hindi lang pala lupa ang itinago ni Isabel sa kanya. Ang tunay na pangalan ng kanyang ama ay nakasulat doon. Isang pangalan na kilalang-kilala sa buong Puerto Princesa. Isang pangalang kayang magbabagsak sa sinumang humaharang sa kanila. Nay, pabulong na sabi ni Mara habang nakatingin kay Isabel. Bakit hindi mo sinabi na anak ako ng taong ito? Ang lihim na matagal na itinago ni Isabel upang protektahan si Mara ay siya palang susi para iligtas ang kanilang tahanan. Ngunit ang katotohanan ito ay may kapalit na mas masakit kaysa sa utang ni Paolo. Ang pangalan sa birth certificate ay parang kidlat na bumagsak sa maliit na silid. Isabel Eduardo. Ang pangalang nakasulat sa ama ni Mara ay si Don Ricardo Valeriano, ang kilalang tycoon at may-ari ng pinakamalaking shipping lines sa reyon. Nay, bakit? Nanginginig ang boses ni Mara habang hawak ang papel. Siya ang lalaking sumisira sa kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda rito sa bayan natin. Siya ang kinamumuhian ng lahat. Anak ako ng isang taong tulad niya, huminga ng malalim si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Hindi ko sinabi dahil ayaw kong lumaki ka na may kinikimkim na galit o kahihiyan. Ang nanay mo, ang kapatid ko, ay nagmahal sa kanya ng tapat. Pero nang mabuntis siya, itinangi siya ni Don Ricardo. Pinalayas siya, pinalayas kaming lahat. Namatay ang nanay mo sa hirap at sakit, Mara. Ayaw kitang pinalaking puno ng pait.
Ramdam ni Mara ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi lang pala siya basta anak ng isang yumaong kapatid. Siya pala ang bunga ng isang pag-ibig na winasak ng kapangyarihan at kasakiman. Kailangan natin siyang harapin, matigas na sabi ni Mara. Mara, hindi madali yan, babala ni Isabel. Ang taong yon ay walang puso. Maaring gamitin niya ang pangalan mo para lalo tayong gipitin. Nay, wala na tayong choice, sigaw ni Mara. Hindi sa galit, kundi sa desperasyon. 3 araw na lang ang palugit ng mga taong pinadala ni Paolo. Kung hindi natin gagamitin ang dugong na nanalaystay sa akin para protektahan ang ampunan na ito, sino ang gagawa? Hahayaan na lang ba nating mawala ang lahat ng pinaghirapan mo? Kinaumagahan, sa gitna ng malakas na ulan, tumungo sila sa mansyon ni Don Ricardo. Ang bawat hakbang ni Mara ay puno ng kaba, ngunit sa bawat paglingon niya kay Isabel na basang-basa sa ulan, lalong tumitibay ang kanyang loob. Nang makarating sila sa gate, hinarang sila ng mga guard. Hindi basta-basta tumatanggap ng bisita ang Don. Sabihin niyo sa kanya, anak ako ni Elena, matapang na sabi ni Mara. Nang marinig ang pangalang iyon, natigilan ng mga guard. Pagkalipas ng ilang minuto, pinapasok sila. Sa loob ng malawak na mansyon, nakaupo si Don Ricardo. Matanda na, ngunit ang mga mata ay nananatiling matalim at mapanuri. Tiningnan niya si Mara mula ulo hanggang paa. Elena, ang babaeng pinagtabuyan ko noon? Tanong ng matandang lalaki, walang emosyon ang boses. Anong kailangan ng isang tulad mo sa akin? Hindi ako nandito para humingi ng pagmamahal o pagkilala. Diretsong sabi ni Mara, habang nakatayo sa tabi ni Isabel. Nandito ako para sa hustisya. Ang taong nagngangalang Paolo Santiago ay gumamit ng pangalan ko para makapangutang sa mga kriminal. At ang lupang kinatatayo ng ampunan ng nanay ko ay gustong agawin. Tumingin si Don Ricardo kay Isabel. At ikaw, Isabel? Akala ko ba ay lumayo na kayo? Hindi kami lumayo para maging pulubi, Don. Matigas na sagot ni Isabel. Naghahanap buhay kami ng marangal. Ang lupang tinutukoy mo ay hindi sayo, pero ang impluwensya mo ang tanging makakapapatigil sa mga taong gustong manira sa buhay ng mga bata. Tumawa si Don Ricardo. Bakit ko naman gagawin yon? Ano ang mapapala ko? Tiningnan ni Mara ang matanda ng diretso sa mata. Hindi ko kailangan ang pera mo. Pero kung hindi mo ako tutulungan, sisiguraduhin kong malalaman ng buong bayan na ang isang Don Ricardo Valeriano ay may anak na pinalaki ng isang ampunan sa hirap, habang siya ay nagpapakasasa sa kayamanan. Gusto mong mapanatili ang dangal mo? Ipakita mo sa akin na may natitira ka pang konsensya na nahimik ang buong mansyon. Ang hamon ni Mara ay parang isang bumbang handang sumabog. Ang Don, na sanay na laging nasusunod ang gusto, ay nakaramdam sa unang pagkakataon ng takot. Hindi sa pera, kundi sa kahihiyang dulot ng nakaraan. Hindi sumagot si Don Ricardo agad. Ang tanging ingay sa loob ng malawak na opisina ay ang pagpatak ng ulan sa labas at ang mabigat na paghinga ng matanda. Para kay Isabel, ang bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Nakahawak siya ng mahigpit sa braso ni Mara. Ramdam ang pang-inginig ng anak. Matapang ka, wika sa wakas ni Don Ricardo, sabay sandal sa kanyang silya. Masyadong matapang. Mana ka nga sa nanay mo. Inabot ng Don ang kanyang telepono at tumawag sa isang tauhan. Ayusin mong utang ng isang magngangalang Paolo Santiago. Bayaran mo lahat at siguraduhin mo hindi na siya makakalapit sa mga taong kinalapitan niya. Pagkatapos, ipadala mo siya sa mga otoridad. Gusto kong makita siya sa kulungan bago lumubog ang araw. Nabitawan ni Isabel ang kanyang pigil na hininga. Si Mara naman ay nanatiling blanko ang mukha, hindi nagpapakita ng anumang pasasalamat. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Mara. Para sa danggal ng pamilya ko, sagot ng matanda. Bagaman umiwas ito ng tingin. Hindi ko kayang makita ang pangalan ko na nakadikit sa isang iskandalong kasangkot ang mga batang kalye. Umalis na kayo.
Paglabas nila sa mansyon, ramdam ni Mara ang bigat sa kanyang dibdib. Nakuha nila ang tulong, pero ang kapalit ay ang pagkilala sa isang ama na mas pinahalagahan ng pangalan kaysa sa buhay ng kanyang sariling anak. Pagbalik nila sa ampunan, naabutan nilang nagkakagulo. Ang mga lalaking naniningil ng utang ay naroon na, nagbabantang magbakod ng property. Ngunit bago pa sila makapagsimula, dumating ang mga sasakyan ng mga pulis, kasama ang mga tauhan ng Valeriano Shipping. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga naniningil ay walang nagawa, kundi umalis matapos ipakita ng mga tauhan ng Don ang katibayan ng bayad na utang. Si Paolo, na naabutan nilang nagtatago sa isang motel, ay dinakip ng mga awtoridad dahil sa fraud at estafa. Nang gabing iyon, payapa ang ampunan. Ngunit sa loob ng kwarto, hindi makatulog si Mara. Nakaupo siya sa tabi ni Isabel na kasalukuyang nag-aayos ng mga gamit ng mga bata. "Nay!" tawag ni Mara. "Bakit, anak? Salamat sa lahat." "Salamat dahil hindi mo ako iniwan, kahit na ang tatay ko ay isang taong tulad niya. Pero Nay, kailangan ko nang magdesisyon." Tumingin si Isabel sa kanya. "Anong desisyon?" "Gusto kong magtrabaho. Gusto kong mag-aral. Hindi ko na gustong umasa sa kahit sino, lalo na sa kanya." Turo ni Mara sa direksyon ng mansyon ng Don. "Gusto kong maging tulad mo. Gusto kong maging matatag nang hindi kailangang manakit ng ibang tao." Ngumiti si Isabel, isang ngiting punong-puno ng pagmamalaki. "Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero tandaan mo, Mara, ang pagbabago ay hindi lang sa salita. Ito ay sa gawa." Sa labas, unti-unting sumisikat ang araw. Ang madilim na ulap ng mga nakaraang araw ay naglalaho na. Si Paolo ay nasa kulungan na. Si Nerissa ay nawala na ng mukhang ipakita sa barangay, at ang ampunan ay ligtas. Ngunit alam ni Isabel na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Ang laban para sa kanilang kinabukasan na sila mismo ang bubuo, nang hindi na kailangang itago ang anumang lihim. "Nay, pakikuha nga ng tubig," sabi ni Mara habang nag-aayos ng mga libro. Napatigil si Isabel. Ang simpleng pakiusap na iyon ay tila musika sa kanyang pandinig. Tumalikod si Isabel, pinunasan ang luha ng kagalakan sa kanyang mga mata at masayang kinuha ang basong tubig para sa kanyang anak. Isang buwan ang lumipas. Ang barangay hall ay puno ng mga tao, mga kapitbahay, mga magulang ng mga bata, at ang ilang opisyal na dati ay nagduda sa integridad ni Isabel. Ito ang huling pagdinig sa kasong isinampa ni Nerissa laban sa ampunan. Ang silid ay tahimik nang tumayo si Mara sa gitna. Wala na ang mamahaling damit at mga alahas na ipinasuot sa kanya ni Paolo noon. Nakasuot lamang siya ng simpleng blouse. Ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng may malalim na prinsipyo. "Hindi ko po kailangan ng lupa," panimula ni Mara. Ang boses ay malinaw at hindi nanginghinig. Ang lupang ito ay ipinagkatiwala ng tunay kong ina kay Isabel Eduardo para sa layuning paglingkuran ang mga batang nangangailangan. Ito ang tahanan ko. Dito ako lumaki. Dito ako naging tao. Ang pagbawi rito ay hindi lang pagbawi sa ari-arian, kundi pagbawi sa dignidad ng mga batang narito. Tumingin siya kay Nerissa na nakaupo sa gilid, mukhang pagod at talunan. "Tita, wala kang karapatan dito. Hindi ka kailanman naging bahagi ng buhay namin nang kami ay naghihirap. At ngayon na ang ampunan ay simbolo na ng pag-asa, hindi ko hahayaang gawin mo itong negosyo." Sumiklab ang bulungan sa loob ng hall. Ang mga patunay na inilatag ni Isabel, ang mga resibo, ang mga legal na dokumento, at ang testimonya ng mga nakasaksi sa serbisyo ng ampunan ay sapat na para tuluyang ibasura ang demanda ni Nerissa. Case dismissed. Pinala desisyon ng kapitan. Paglabas nila ng barangay hall, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Wala na ang bigat na nagpahaba sa kanilang paghinga sa loob ng mahabang panahon.
Si Nerissa ay mabilis na umalis. Hindi na muling nagpakita pa. Dala ang kahihiyang siya mismo ang gumawa. Pag-uwi nila sa ampunan, sinalubong sila ng mga bata ng mga yakap at hiyawan. Si Isabel ay naupo sa kanyang paboritong silya sa veranda. Pinapanood si Mara na nakikipaglaro sa mga bata sa bakuran. Maya-maya, lumapit si Mara at naupo sa tabi niya. May hawak itong isang maliit na kandila dahil mamaya ay gaganapin ang ika-6 na kaarawan ng isa sa mga batang ampon. Ma, pakikuha nga ng kandila. Pabulong na sabi ni Mara habang inaayos ang cake. Tumigil ang lahat. Ang tawanan sa bakuran ay tila nabahira ng isang mahika. Ang simpleng salitang ma ay dumaloy sa hangin. Mas matamis kaysa sa anumang pangako o materyal na bagay. Si Isabel ay napatitig sa kanya, hindi makapaniwala. Ang puso niya ay tila sasabog sa sobrang ligaya. Dahan-dahan siyang tumalikod, hindi dahil sa galit, kundi para itago ang mga luha na hindi na niya mapigilan. Lumapit si Mara, inabot ang kandila, at muling yumakap ng mahigpit sa kanyang ina. Hindi natin mabubura ang mga nakaraang sugat, Ma. Pero mula ngayon, sa bawat araw, bubuo tayo ng mga bagong alaala. Salamat sa paghihintay sa akin. Hindi na kailangan ng marami pang salita. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang ampunan ay hindi na lang basta isang gusali. Ito ay naging saksi sa isang pag-ibig na nagtagumpay laban sa kasakiman. Isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. At isang pag-ibig na naghilom sa pamamagitan ng katotohanan. Ang laban ay tapos na. Ang buhay ay nagpatuloy, mas payapa, at higit sa lahat, totoo.